Ayan na po ang ating pho, Vietnamese pho. Thank you everyone, salamat po. Hello everyone, magandang buhay. Ngayong araw na ito ako'y magluluto ng Vietnamese pho. So, ang handa po ay ang mga buto-buto. Bumili ba ako ng buto-buto, more than 2 pounds ito. Pakukuluan ko muna siya, and then pagkakulo, itatapon ko yung unang pinagkuluan. So ayan na po, kumukulo na siya. Tatanggalin ko na yung unang pinakuluan niya. Hugasan ko yung karne at tapos ibabalik ko siya and another pakulo. So lalagyan natin siya ng 4 liters na tubig. So sa pagpapakulo, isasama na natin ang sibuyas. Ganito siya kalalaking sibuyas. So yan, malalaki po yung sibuyas na yan. Tapos meron tayong luya. Isang kutsaritang salt. Dagdagan pa natin ng kaunti. Lagyan din natin siya ng sugar. So, adjust na lang natin mamaya yung lasa. Para sa ating mga spices, gagamit tayo ng star anise. This is coriander seeds. Ito ay black cardamom. Ito naman ay cinnamon stick. At ito ay cloves. Ito na po yung mga spices na isasama natin doon sa soup stock. Meron tayo ditong cinnamon stick. Yan. Ilang piraso lang naman yan. At meron tayong star anise. Hindi ko na, dapat 3 piraso ito. Kaso mo parang ang tapang-tapang ng amoy. Hindi ko lang alam sa lasa kasi first time ko nga gumawa ng Vietnamese pho. So meron tayong black cardamom. At meron tayong cloves. Itong cloves na ito ay ilang piraso din ito. Pero konti pa rin yan. And then meron tayo ditong mga coriander seeds. Bago natin ito isama sa sabaw, ay kailangan natin siyang i-roast muna ng kaunti. Tapos ilalagay natin siya dito. Ito yung lalagyanan niya. Okay? Ipapasok natin siya dito para hindi magkalat-kalat yung mga spices. Yan po, para malinis yung ating sabaw. Tingnan nyo po kung ano itsura niya. So mamaya po, ipapakita ko sa inyo. So ayan po, medyo i-roast natin ng kaunti itong mga spices natin. Ito nga po yung ating roasted spices. Ilalagay po natin siya dito. Kung wala po kayong ganito, pwede kayong gumamit ng tea bag or cheesecloth. Tapos tatakpan lang po natin siya. And yeah, this is ready to go. Lalagay natin to mga 45 minutes before na ihain para yung spices niya malasa. See? Didip lang po natin ito sa soup natin. And then, yeah, ma-extract na natin yung flavor nito. Yan po, nakulo na ang ating sabaw. Hihinaan natin ng kaunti siya. Gawin nating medium kasi palalambutin natin siya in 2 hours. Slow cooking lang po muna siya. Ayan po, nasa mahigit 1 oras na siyang kumukulo. Ilalagay na natin yung ating spices. Hayaan lang natin siya dyan hanggang sa lumambot na yung ating karne. So, alisin na natin yung spices. Yung bag ng spices.
Kasi naamoy ko na yung spices niya sa sa liquid, sa sabaw. Tuloy lang po natin pakuluan because it's still matigas. Matigas pa rin siya. Kaya natin hanggang matanggal dyan sa mga buto-buto. Tigas pa kasi. So yan po ang ginawa ko dito ay inalis ko yung karne at sinala ko yung sabaw niya. Tinanggal ko yung mga sinama ko kanina. Ngayon ilalagay natin yung lotus root. So titimplahan ko na po ng patis ang ating sabaw. Ano tong? Ang bagal. So ito po ay lotus root. Lotus root, gusto ko damihan siya. Okay, so nilagyan ko rin siya ng basil leaf. Ayan po, basil leaf yan. Kinat ko lang siya kasi malaki. Dilim dito. Bango. Ayan na po ang ating pho, Vietnamese pho. Thank you everyone. Salamat po. Ayan na po ang ating pho, Vietnamese pho. Thank you everyone. Salamat po.